Yun, all praise to the Most High. Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Double honor to the elders of True Nation Israelite Congregation. We are True Nation Israelite Congregation, Philippines, Manila. Happy peace po sa lahat. Binabati po namin ang lahat ng aming kapatiran. Israelite scattered abroad, mga True Nation, lalo na ating mga kapatiran na sa ibang bansa. True Nation Headquarters, Los Angeles, Ghana, Detroit, Korea, marami pa pong iba sa Spain at sa Cebu, sila Brother Rudy, Brother Sabad, Steven, Rudy family. Happy peace po sa lahat ng Israelita na nagkalat scattered abroad na patuloy na nagse-celebrate ng mga peace at sumusunod sa mga utos. Shalom. Shalom Israel, happy peace of celebration. Po yung likod si Brother Yaman at sa aking kasama si Shalom Brother Israel. Dito po kami upang turo ang Peace of Dedication dahil Peace of Dedication po ngayon po ating pag-aaralan sa araw na ito. Yun, start na po tayo. Kung Peace of Dedication po, ano po siya, meron po kasi munang bago na impisan, meron po kasi mga paniniwala na ito yung pagtatalaga ng mga baby ng ibang church, tatalaga nila yung mga baby nila, ang mga sanggol sa mga simbahan nila, tapos i-dedicate daw nila para sa Mosay, sa Diyos. Yun yung dedication nila para sa kanila. Ngayon, hindi po yun yung talagang piece of dedication. Iba po yung ginagawa nila sa tunay po na piece of dedication. Tapos isisingit nila yung yung verse na Luke 2, chapter 21 and verse 22. Basa nga Luke 2. Nakasulat. Singit nila dyan yung ating Messiah na inialay din daw. Kaya ialay din daw yung mga baby, ang ating mga anak. Kasi ayaw nila bautismo na kasi mga pinanggalingan daw nila, nagbabautismong baby, ayaw na nila sila talaga na lang daw. Ano yung nakasabi, Doctor? Luke 2, verse 21. Pagsapit ang ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa sila pinagdilig. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon. Ayun. Isingit nila yung verse na yan na dinala daw yung baby Jesus, sabi nila dinala para ihandog sa Diyos, sabi nila ganyan. Kaya sila, mga baby, inaano nila, maghahandog din tuloy sa church nila. Kasi hindi daw nila babautismuhan, ihahandog lang daw, itatalaga. Kaya ang paniwala nilang dedication nila, dedicate yung mga baby. Pero hindi naman yun talaga yung piece of dedication. Tapos, ang ginawa dyan, para sa mga Israelita yan nautos yung ginawa dyan. Tapos sila, ginagawa nila, hindi naman sila sumusunod sa utos pag tinanong mo, diba? Sabi nila, wala nang kautusan. Pero ginagawa nila, utos yan sa mga Israelita na itatalaga yung mga baby. Lalo yung mga panganay kasi ating Messiah ay panganay. Mabasa natin yan sa Exodus 13 verse 1 and 2. Exodus verse 13. 13. Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Diba? Sabi po doon na yung mga panganay, yung mga ihandog. Noon kasi, ayun ang yung talagang pangako niya na tinubos niya kasi diba yung sa Egypt, namatay yung mga panganay. Kaya yung mga panganay simula nun, inandog na para sa ating Damosay. Yun kaya hanggang sumapit yung pangako na yun, mulat sa mga Israel at na yun, hanggang sa pagkapanganak natin Messiah, ganun yung nangyari. Kaya inaandog nila ng mga panganay. Para sa mga Israelita po yun, hindi po rin para sa mga churches. Na para magkaroon ng handaan. Kainan na naman mga churches. Yun, ganun yung inaano nila, pero hindi naman yung tunay na dedication. Turo yun sa mga Israelita. Tapos titignan na natin yung basta yun lang, nilinaw muna natin na yung dedication hindi po ganun na
tulad na tinuturo nila na dedication na ganun, tatalaga mga Biblia, hindi po yun ha. At mali po talaga eh. Hindi po alam kung paano nila sinisingit yun. Tapos tinuturo nila. Iba po eh. Tapos pang Israelite po yun, na batas. Hindi po yun sa kanila. May lakin nila. Tapos pag tinanong mo sila kung Israelite sila, hindi naman. Tinanong mo sila kung sumusunod ba sila utos, hindi naman. Ano lang, gusto lang nila, hindi naman nila alam kung ano talaga eh. Basahin natin yung ano, John 10:22, yung tunay na piece of dedication na sinelebrate na ating Messiah. John 10:22. John 10, verse 22. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ng pista ng pagtatalaga ng templo. Oo, at yan, taglamig daw. Kasi ginaganap tong pista na to tuwing taglamig. Tulad ngayon, taglamig, kaya ginaganap din namin ito ngayon. Tapos yun, sa verse 23, ano sabi? John 10:22. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, Ayan. pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alangan? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng tugiran. Ayan. Habang naglalakad daw siya dun sa porch ni Solomon. Yung porch ni Solomon, sa gate po siya ng temple. Kung saan po nagtitipon yung mga Israelites. Kasi hindi sila pwede pumasok sa loob kasi holy place po yun eh. Sa mga priests po yun, sa mga Levites, yun po yung mga pwedeng pumasok. Tapos yung mga chief priests, yun yung mga dun papasok sa mga holy of holies naman. Kaya po yung mga nagtitipon, dito lang sila sa porch of Solomon na tinawag. Pinangalan sa kanya yung Solomon of Porch kasi si Solomon yung nagpatayo. Kaya Solomon Porch po yung tawag sa lugar na yun. Doon po talaga nag-gather yung mga Israelites. Diba? Nag-gather sila ng peace na yun, peace of dedication. Nandun lang ating Messiah, sabi, nag-gather. Ngayon, ano ba yung tunay na dedication na yun? Bakit nila yung sineselebrate, diba? Bakit sinelebrate yun ng ating Messiah? Yung panahon na yun. Hindi natin alam, kaya aralin natin ngayon. Mababasa po yan sa 1 Maccabees 4:36. Kung ano po yung piece of dedication kasi na-celebrate nila, di ba? 1 Maccabees chapter 4, verse 36. Sa gitna ng ganitong tagumpay, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Yun, muli po nilang itinalaga yung temple. Yun po yung dedicate. Muli po nilang dinedicate yung temple. Kasi nga po, may nangyari po sa temple na tinungisan po to ng mga hintil, ng mga ibang lahi. Pinasok po to, nilapastangan, profane, sinasabing profane po. Yung po ginawa po nila. Yan na natin yung paano ginawa ng isang hari na paano niya dinungisan yung temple. Yun po yung nangyari, dinungisan yung temple, mas binawi ng mga Judas Maccabeo. Kaya tinalaga nila ulit yung temple upang maging malinis. Hanggang sinabi doon na taon-taon, celebrate nila hanggang sa panahon po ng ating Messiah. So yung celebrate po nila yun. Yun po yung nangyari. Ganun. Kaya po natin yung sa 1 Maccabees 1 kung paano dinungisan ang templo. 21. 1 Maccabees chapter 1, verse 21. Nagtagumpay rin siya at pagdating sa Jerusalem ay buong kayabangang pinasok ang templo. Kinuha niya ang gintong altar at ang ilawan at ang lahat ng kagamitan dito. Kinuha rin niya ang apag na pinaghahandugan ng tinapay para sa Panginoon. Ang mga kopang pinaglalagyan ng handog na inumin, ang mga mangkok at ang gintong sunugan ng insenso. Inalis niya ang kortina, ang mga korona at lahat ng palamuting ginto sa harap ng templo at walang itinirang anumang mahalaga. Kinuha niya ang lahat ng mamahaling kasangkap
Lahat ng ginto at pilak, pati ang mga nakatagong kayamanan ay tinangay rin. Lahat ng ito ay pinuwi niya sa kanyang bayan. Marami siyang ipinapatay at ito ay pinagmalaki pa niya. So yun po yung sabi doon. Si Haring Antioco po yung sumako po sa Jerusalem yung panahon na yun. Nung panahon na yun, ng taon ng 143 years bago ang ating Messiah dumating. Yun po yung nangyari. Na dumating po yung isang hari na Jerusalem. Panahon ng Greece po. So, si Haring Antioco po, siya po siyang Greek. Siya po siyang Greek na lahi. Lahi po ng mga Greek. Yan po yung sasabing Greek captivity. Greek captivity po yan na po nangyari po yan. Natalo po sila dyan na sobrang pahirap po yung dinanas nila dyan. Pinasok yung templo, dinungisan, kinuha yung mga gintong altar, mga gintong sunugan, lahat ng mga mahalagang gamit, kinuha. Kaya nasaktan po yung mga Israelita sa pangyayari yun na nangyari sa kanila. At ano pa yung mga mga pinagawa niya sa Pan 31, 37. Mga Israel. Kung ano pa yung mga ginagawa ng mga hari na yun. First Maccabees chapter 1 verse 31 to 37. Sinamsam niyang ari-arian ng mga tao at tinupok ang lungsod. Binasak niya ang mga bahay at mga pader dito. Binihag niya ang mga babae at mga bata. Inagaw din niya ang kanilang mga angkawan. Ang lungsod ni David ay ipinagawa nilang tanggulan. Pinataas ang mga tori at pader nito at lalong pinatibay. Ginawa nilang pinunuro ng masasamang tao ang mga nagtataksil na Hudyo. Ito ang lalong nagpalakas sa kanilang kalagayan. Ginawa rin nilang itong baka ng mga sandata at mga kagamitang nasamsam nila sa Jerusalem. Ang tanggulan ay kinatakutan ng lahat sa bayan. Mula nooy, nagmamasid sila sa mga dumaraan, kaya sa templo sila ay kinatatakutan. At sa Israel ay malaking kapinsalaan. At sa templong dalanginan, ang mga sumasambay pinapaslang kahit walang kasalanan. At ang damban ay nilalapastangan nitong mga makasalanan. Yun. Kahit po doon na di lang yung templo, pati yung mga tao, sinamsam yung kanilang mga hari-harian. Talagang dinuro po sila. Lahat-lahat sila na mga ninunong po natin, mga Israelites. Ganun po yung naramdaman nila, di ba? Masakit po yun para sa nila. Tapos yun pa yung mga kinuha. Pati yung mga gustong sumamba, pinapapatay. Hirap. Mahirap po talaga yung dinanas nila. Tingnan natin kung ano yung naramdaman nila sa 1:25 sa 24. 25 to 20. Ang mga naramdaman nila. Maccabees chapter 1 verse 25 hanggang 28. Bawat isa sa Israel ay nagdadalamhati. Ang mga pinuno doon ay nagsitangis. Nawalan na ng sigla ang mga binatang dalaga. Ganda ng kababaihan ay kumupas na. Ang lalaking ikakasal panaghoy ang inaawit. Ang dalaga na may tumatangis sa kanyang silid. Ang buong bayan ay niyanig at ang Israel ay nanliliit dahil sa kanilang sinabi. Yan, di ba? Kita natin na yung mga naramdaman nila doon. Talagang tumupas na raw, panaghoy, nagsitangis. Lahat sila nagsitangis. Hirap talaga yung kalagayan nila eh. Tayo, hindi pa naman natin yung naranasan umaga. Pero sumusuko na kagad tayo sa pananampalataya natin kuminsan. Kaya sincelebrate ng ating Messiah kasi para tingnan natin kung ano yung example na ginawa nila para gawin din natin yung sa buhay natin. Sa kanila nga, ganun nakahirap yung ginagawa sa kanila na halos patayin sila. Talagang kinikip pa rin nila eh. Tapos tayo, kunting lang, nahihirapan tayo. Yung sakripisyo nila, Oh, napakatindi compared sa
buhay natin ngayon, napakasimple na lang sana ng Dati, puso. simple lang yung sa atin mga pinapagawa. Nahihirapan pa tayo. Pero sa kanila talaga, talagang buhay talaga nilang ano. Wala talaga, choice talaga. Talagang durog talaga sila. Halos sunugin ng buhay, di ba? Kumbaga, sana pa, ano pa yung mga iniutos ng hari? Sa ano, sa 44. Iniutos pa yun. 44 to 53. Ah. First Maccabees, chapter 1, verse 44. Kaugnay nito, nagpahatid ang hari ng liham sa Jerusalem at sa mga bayan ng Judea. Dito inuutos niyang ang dapat sundin ay ang kaugalian ng mga banyaga sa lupain. Ipinagbawal niya ang paghahain ng mga handog na susunugin at handog na pagkain sa templo. Inuutos niya huwag ng pahalagahan ng araw ng pamamahinga o Sabat at ang mga takdang kapistahan. Inuutos din niyang huwag nang igagalang ang templo at ang mga pari. Sa halip, mga baboy at iba pang maruruming hayop ang kanilang ihahandog at dapat ang itatago nila yung mga templo at mga altar ng pagano. At dapat ay ang tatayo nila yung mga templo at ang altar ng mga pagano. Pinagbawal din niya ang pagtutuli sa mga batang lalaki. Dapat niyang gawing kasuklam-suklam ang kanilang sarili. Sa ganitong paraan, malilimutan nila ang utos ng Diyos at ang dapat nilang kaugalian at ang dati nilang kaugalian. Binantaan pa niya ang sinumang lumabag sa utos ng hari ay papatayin. Ganun nga ang sulat na inadala ng hari sa lahat ng kanilang nasasakupan. Naglagay siya ng mga espiya at inuutos sa nahali-haliling magandog ang lahat ng lungsod ng Judea. Marami nga ang lumimot sa kautusan at nakiisa sa paggawa ng kasamaan sa lupain. Ang mga tapat na Israelita ay nagtago sa lahat ng pook na maaari nilang mapuntahan. Ayun. Nagutos pa yung hari na sa bayan nila na ang dapat daw sundin yung mga kung ano yung mga kaugalian nila, yung mga pagsamba sa mga ribulto nila, sa mga altar ng mga ribulto nila, mga santo nila, yung mga Diyos-Diyosa nila, ng mga Greek gods nila, yung daw ang dapat na sambahin. Kasi ang mahuli na magsamba sa tunay na ating Diyos ay papatayin. Ganun yung sabi nila doon. Tapos, nagbabawal yung Sabat. Bawal kang mag-Sabat. Magpunta sa araw ng pamamahinga. Bawal. Pinagbawal siya. Makita na magsasabat, napatay din. Pati yung mga pagtutuli. Binawal din yung mga pagtutuli sa mga Israelites. Para mawala yung bakas. Talagang pinabunan talaga yung mga pagsunod sa utos. Tapos pagka nahuli pa yung mga ina sa ano na nagtutuli, eh ganito yung ginagawa pa sa 60 sa 60 kung yung ginagawa sa mga nanay sa mga baby na nahuli tinutuli. First Maccabees chapter 1 verse 60. Ang mga ina ng mga batang tinuli ay pinapatay ayon sa utos ng hari. Di ba? Diba? Ang mga batang tinuli ay tinatalian at isinasabit sa liig ng kanilang mga ina, pati mga kamag-anak ng mga batang ito. At ang gumaganap ng pagtutuli ay pinapatay rin. Okay. Yun, diba? Gabing tindi. Alis yung baby mo nandito sa leg mo. Kasabit. Ganun yung ginagawa dati na pahirap ng pagsunod sa mga utos ng Greek Empire. Kung gano'n sila kasama, di ba? Kaya ginapuputan talaga yun sila ng ating Mosay. Kasi pinili ng Mosay Israel, tapos gano'n yung ginawa sa kanyang piniling mamamayan. Kaya darating yung panahon na babawian din niya sila naman yung maghihirap sa pamamagitan ng ating Mosay ating Yahweh siya. Tayo naman yung mag-ahari naman din sa panahon na yun. Mga tunay na sumusunod at tapat na nananampalataya sa Kanya. Yun. Pero sa kabila nun, ano pa rin yung mga ginawa nila? Sa 62, kaya mo, kung sabi, kung ano First Maccabees chapter 1 verse 62.
Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng manumang pagkain marumi. Isa pa. Si 3. Oo, isa pa. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi pinahihintulot ng kautusan o kaya'y sumuway sa banal na kasunduan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Di ba? At nakakatakot-takot na hirap ang dinanas nila. Marami pa rin sa kanila yung mga naging tapat, mas pinili na lang ng mamatay, na walang dugis, na susunodin pa rin nila kahit na mamatay na talaga sila. Talagang grabing hirap. Tayo, konting ano lang, suko na tayo agad. Na, Problema lang. yung problema lang natin. Halos nahihirapan na tayong sumunod, matin, saka magpatuloy, masinuna natin yung mga Ang sarili. pagsunod sa sa system ng mundo. Kung ano yung system ng mundo, yun ang mas inuuna na natin. Diba? Yun, ganun yung inutos ng hari, yung system niya, yun yung sundin niya, ay sundin nyo. Sa kanila nga, pinapatay. Dito, hindi pa naman pinapatay. Atin, sa mga trabaho lang, pwede naman tayo mag-leave kung ano, isa lang naman, di ba? Palagi naman tayo sa trabaho. Ano ba yung mga sistema bro ng mga hintil? Like for example, yung pagkain ng Ayun, mga pagkain na kabumal-dumal, unclean na. mga baboy, yan ang inaano nila. Yan ang pinaka-sentro ng pagkain nila. Tapos yung sa Sabat, Tapos yung sabat. papasok ka. Ayaw nila na magsasabat ka. Huwag mo yan, ipapahinga dapat. Ayaw nila. Tuloy-tuloy, kailangan yung katawan mo, sige-sige, para magkasakit ka. Ganun. Tapos yung meron yan silang pinapahalaga nilang araw. Yan sa 59. Sa 59, tignan natin kung anong araw yung pinaka-nagse-celebrate din sila. Verse 59. Tuwing sasapit ang ika-25 araw ng bawat buwan, naghahandog sila sa altar na itinayo sa dating pinaghahandogan ng mga Israelista. Yun, tuwing 25 daw ng bawat buwan pa yun dati. Ngayon, ano na lang, ito yung isang huling buwan na lang. 25 na pinaka-importante. Ganun din yan nang galing eh. Yung kapanganakan ni Jesus. Ayun, kasi yan nila na dito, ganun din. Kasi dito, nag-aandog sila sa Diyos-Diyosan din nila. Sino yung Diyos-Diyosan nila na yun? Nasa 54. Kaya sa 54, sino yung Diyos-Diyosan nila na 25, hinahandugan nila ng mga lechon baboy. Oo nga eh. Yan na yung pinaka-center dun eh. Yung unclean. Ano sabi sa 54? Verse 54. Ng taong 145, ika-15 araw ng ika-9 na buwan, si Haring Antioco ay nagpagawa ng ribultong tinatawag na kalapastanganang walang kapantay sa altar ng pinagsunugan ng mga handog. Nagtayo rin siya ng mga altar ng pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Ayun, yung yung kalapastangan na walang kapantay na yun, isa po siyang ribulto. Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan siya. Tinawag siya ng mga Israelites na kalapastangan walang kapantay kasi doon siya tinayo sa talagang dakong kabanal-banalan. Doon talaga siya tinayo. Talagang yun yung pinalit. Pangalan ng Diyos-Diyosan na yun, hindi dyan pinangalan sa Biblia, pero i-research ko siya, si Zeus, Greek god Zeus yung pangalan na tinayo doon ni Haring Antiochus IV. Sa history, meron po yan. Sa internet, makikita nyo. Na yun po yung tinayo niya. Sa Romans, kapantay niya si Jupiter. Yung sa natin ngayon, sa Sa panahon present. natin ngayon, di ba? Tuwing 25 din, sila nag-aalay sa kanilang Diyos din, di ba? Si Jesus. Si Jesus na. Jesus White. Modern day Jesus. Modern day Jesus. Ito yung mga walang sinusunod na batas na Jesus. Yung ibang Jesus yun. Iba yun. Sabi nga na may darating na ibang Jesus, di ba? Ngayon yun siya. Yung kanilang celebrate. Alam nila, tama yung celebrate nila. Pero,
Sorry. Ngayon po yung ano pala, sa ating Mosay, kalapastangan ng walang kapantay po pala yung ginagawa nila. Na sila, pinagpapatuloy nila. Yung tagumpay kasi yung Greek system nila na ipakalat yan na gawing sundin talaga yun. Kaya yung ibang tao hanggang ngayon, hindi nila alam, sinusunod nila, di ba? Dati talaga, buwan-buwan pa yan. 25, halos kaparehas talaga ng ng peace nila ngayon, di ba? Tapos sentro din, lechon din na baboy sentro. Para bongga, di ba? Sarap eh. Ano? Yung baboy talaga yung pinaka-sentro nila, mga unclean food. Number 1 yan yung baboy. Samantalang ayaw yun ng Mosay. Kasi hindi naman yan nilika yung baboy para sa pagkain. Hindi para sa paglilinis. Kaya kahit anong ihagis mo sa baboy, kahit bato, kahit tsinelas, kakainin niya. Janitor kasi sila sa lupa. Yan siya eh. Kahit nga tain nila, kinakain nila. Okay. Yung modern day, ating ngayon ba, yung templo, kasi dati yan, templo yan ng ano. Yung ating katawan. Yung ating katawan mismo na dinidefile natin by eating and food. Pag dinudumihan natin ang ating katawan, dinudumisa natin ang templo. So hindi sila talaga natatakot dun sa Isaiah 60 ba yun? 66. 66. So mayroon silang paglalagyan sa takdang panahon. Tapos sabi dun sa mamaya, pagka ng templo, wag go sa akin, di ba? Ingatan. Kasi magwasak sa templo, paparusahan natin Mosay, di ba? Ngayon, tawag na tayo sa sa chapter 2. Tungkol naman sa tatay muna ni Judas, Macabeo. Kung gaano rin siya katapat. First Maccabees. Second lang eh. Si Judas, tingnan natin kung ano ba siya. First Maccabees chapter 2 verse 1 and verse 1 to 2. Noong panahon iyon, isang pari mula sa angkan ni Joarim ang umalis sa Jerusalem at nanirahan sa Mudiin. Siya si Matatias na anak ni Juan at apo ni Simeon na pari. May 5 siyang anak na lalaki. Ang mga ito ay si Juan na tinatawag ding Gadi. Sino pa? Verse 3. Si Simon na tinatawag namang Tasi. Si Judas na tinatawag na Macabeo. Si Elizar na tinatawag na Abaran. At si Jonathan na tinatawag namang Apo. Ayun. Bali si Matatayas, siya po yung tatay ni Judas Macabeo na siyang nagtanggol sa templo. Siyang muling nagbawi ng templo. Kung bakit namin niya nagbawi kasi nakita niya sa tatay niya kasi tinuruan siya ng tatay niya kung paano maging tapat eh. Maraming pinayo sa kanya yung tatay. Tingnan natin yung mga tinuro ng kanyang tatay. Kung gaano rin katapat para matutuloy tayo sana. Importante yung role ng father sa importante yung role ng mga father. So, sila nagpapakita eh. Makikita ng mga anak yan eh. Yung ginagawa ng magulang. Tapos, titingnan nila. Ginagaya nila. Gusto din nila kasi pinakita sa magulang. Yung mga magulang ko ganito eh. Diba? Doon niya naman na yung kung paano pagmamalakit kasi ng ama niya. Ganon din siya nagmalasakit. Kaya natin dito yan. Gusto tines muna siya. Tingnan natin yung 2:17-18. Sabi ako. Chapter 17 hanggang 18. Nilapitan si Matatias ng kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kamag-anak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Intil at ibang mga taga-Judea at Jerusalem. Gawin mo lang ito ng tiyak. Gawin mo lang ito ay tiyak na mapapabilang ka at ang iyong mga anak sa kaibigan ng hari at gagantipalaan kanya ng pilak, ginto at iba pang regalo." Yun. Ito natin na tinesya na nang sinabihan ng hari na, gawin mo to. Bibigyan ka ng mga ginto, pilak, mga regalo.
ikaw yung gagawin leader dito. Ituro mo lang ito mga utos ng hari. Ituro mo lang sa mga sambayanan mo. Ituro mo. Sinabihan siya na ganyan eh. Tayo, siguro pag ginano tayo ganyan, ayos ah. Ayos ah, yung pera, maganda to ah. Suga ba natin? Suga. Kapag agad natin, di ba? Pag tayo, di ba? Lalo, ano iba. Pero siya, hindi niya yung ginawa kahit na siya pa yung gagawing hari daw sa lugar nila na yun, na siyang manguna. Bigyan siya ng mga regalong hari, gagawin siyang official doon. Sabi, bigyan siya mga regalo, bigyan siya mga damit na kasuotan. Hindi niya tinanggap. Anong sabi niya na ano? Sinagot niya. 19 to 20. Verse 19. Ngunit, malakas na sumagot si Matatias. Kahit lahat ng bansa ay sumunod sa hari at dahil dito'y nilabag nila ang pananampalatayang ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anak-anakan ay tutupad pa rin sa kasunduang ibinigay sa amin ng mga ninuno. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos na suway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong pinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming reliyon kailanman. Ito, di ba? Nakita natin yung sagot niya na ganong offer. Ang sinagot lang yan, lakas pa yung sagot niya na hindi. Kailanman hindi. Kahit kayong lahat-lahat ng tao na sa buong bansa, sumunod kami at ang aking pamilya. Sana ganito rin tayo sa ating mga pamilya, di ba? May prinsipyo. Oh, na kami at ang aking buong pamilya ay susunod at magiging tapat sa mga kautusan ng Diyos. Sabi niya. Parang pwede i-connect yung Romans dyan. Do not conform to the pattern of this world. Yun, di ba? Katulad ka lang, Brother Art. Yung family niya, di ba? Bagay sa kanila yung ganung salita eh. Kami at ang aming pamilya ay susunod sa mga utos. Jeremiah naman yun. Yung ganun yung sinabi niya doon. pamilya namin magsiserve sa ako. Sabi niya, dahil sila susunod sa pinapagawa ng hari. Talong hindi sila tatalikod sa mga utos at sa kanilang mga reliyon na pinanampalatayaan kailanman, di ba? Doon siya katapat. Comfort kasi yung in-offer kay Matatias eh. Parang yung sa Misaya din, in-offer siya ng comfort ni Satan. So, tayo, kita mga tao, madali tayong i-open sa atin yung gano'n. Oo. Maraming kaya matuto tayo sa kanila, di ba? Kaya nga sinelebrate natin Misaya para ipakita na dakilain yung kanilang mga ginawa. Para alalahanin. Paalala sa atin. Para alalahanin natin. Kaya siya, sinelebrate niya yun para alalahanin din natin sa panahon natin. Na problema, nakalimutan. Kaso, nagtagumpay yung mga kalaban na burahin sa mga isipan. Diba? Parang tayo ngayon yung nasa Tayo panahon. Tayo para yung nagtutulong ng mga mali. Diba? Nung nabasa ko yan, nahabag ako. Ay, wala na yun. Si Kristo lang gumawa niya. Huwag nyo na yung gawin. Diba? Sabi nila. Ba't hindi mo gagawin? Kasi tulungan ni Kristo eh. Diba? Tinuturo niya, gawin natin. Kung anong sinabi niya, sundin natin. Kasi yun yung pananampalataya, yun yung believe eh. Pag sinabi ng isang tao, sundin mo yung sinabi niya, naniwala ka sa kanya. Kasi sinunod mo yung sinabi niya. Yun yung tunay na believe. Hindi yung naniwala ka lang, hindi mo naman sinunod yung mga sinabi at tinuro niya, di ba? Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Diba? Sabi niya, sila, if you love me, wala nang commandments, di ba? Ganun sa kanila. Yun na kasi yung Jesus na modern. Iba yung kanila eh. Bro, yun na kasi yung Jesus na modern. Oo. Diyos-Diyusan. Tapos yung isa pa, 27 to 28. Verse 27 to 28. Matapos gawin ito, isinigaw ni Matatias sa buong lungsod ang ganito. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Okay, di ba? Kita natin na sa kanila katapatan, dahil sa gano'n na yung sistema sa syudad, di ba? Sa syudad, sa bayan,
na kaya nilang iwanan na yung mga karya nila, mga bahay nila. Tapos lumipat na lang sa bundok. Diba? Ganun sila katapat eh. Huwag lang sundin yung utos ng mga ari, huwag lang sila tumalikod. Kaya sabi niya, siya may mga tapat, mga nananatili mga sumusunod. Kahit sa Revelation 14:12, diba? Sabi doon, ito na ang pagtitiis ng mga tapat, diba? Meron talagang pagtitiis, hindi naman free yung salvation. Diba? Sabi nga, magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Sabi ko nga kay Bro Art, sa araw na December 25, doon tayo sa Laguna. Sabi niya, sige, ikaw lang. Papatay na kasi sila Matatias. Kasi hindi nila tinanggap yung offer eh. Sigurado papatay na sila kaya umakyat sila ng bundok. Eh tayo ngayon, wala namang gustong pumatay sa atin eh. Kaya okay lang na dito muna tayo. Mayroon, yung gustong pumatay sa atin, yung kaluluwa natin pinapatay sa ano. Hindi, ibig sabihin, sumusunod tayo sa kautosan. Hindi pa siguro sa ngayon. Pero yung unti-unting trials, ang mga trials na. Nilalayo tayo niyan eh. Nilalayo tayo sa katotohanan. Kasi lumalab na ang tao pag nakakaranas ng problema. Kahit sa sarili natin, sa isip lang, kahit sa bahay lang, sa kwarto lang, sa sarili mo lang. Parang spiritual battle, diba? Yung mga natin niya. Pero medyo madali yun kaysa sa kanila eh. Mahirap talaga yun sa kanila. Talagang papatay na sila eh. Kaya nakaisip na sila. Marami tayong matututunan dito na kung paano tayo magiging tapat. Para tayo susunod. Kasi sila nakakayanan nila. Tayo pa, basic lang mga sa atin. Hindi naman masyadong ganyan. Maganda nga yan, hindi lang isang beses basahin eh. Palagi. Para ba natin, ma-absorb man lang natin yung pagitingan na meron sila. Tayo, hindi ko alam kung may giting ba tayo eh, kasi magka-problema lang, nag-iiyak-iyak na. Yan, kailangan yung ginawa niya, may ginawa siya sa 45. Mas makabi 2:45. Tingnan mo. Verse 2 pa rin. 45. Ay, chapter 2 pa rin. 45. Sige. 45 hanggang 48. Verse 45 hanggang 48. Ang mga altar ng mga hintil ay winasak ni Matatias at ng kanyang mga kasama. Lahat ng batang hindi tuli na matagpuan sa Israel ay pinilit nilang ipinatuli. Tinugis nila ang mga mapagmataas at mga hambog na pinuno ng mga hintil na tumakas. Kaya tangkilusan ni na Matatias ay lumaganap sa buong bansa. Sa ganitong paraan, ang utos ng Diyos ay mapangalagaan at hindi magtagumpay ang kaharian ng mga hintil at ang hari nila na wakasan ito. Wasakin ito. Talagang lumaban pa sila. Pinakita nila kung na sinisira nila yung mga ganun eh. Dito ngayon sa panahon natin, hindi na eh. Pag sinira may mga ganun na mga parang kalapas-tanganan. Ikaw pa yung mali. Pero alam mo, pag dumadaan ako sa ganyan, sabi ko, ang sarap sunugin. Yung mga ganun minsan. Mayroon akong ganun. Tawanan ka, diba? Meron daw, pero bawal kasi mga Greek gods kasi pinagmulan eh, diba? Yung mga nila sa Greek gods din naman mula din talaga. Papansin mo nga, hindi natin kilala yung mga nasa nila ng karamihan, di ba? Mga santo nila, hindi natin kilala tsura yung mga Romans, di ba? Ako nga, baka nagkakasalan na ako yung isip ko pag dumadaan, sabi ko, silaban ko na kaya. Ganun hindi talaga. Hindi naman nagkakasala kasi sa ganun paraan nga raw mas nagtatanggol eh. Sabi ko, walang kwenta ito kasi. Tinuturo doon na ganun ang gawin. Siya, nilabanan niya, hindi ganun ang gagawin niya. Dapat sumugi pa yung mga yan, diba? Para kasi aggressive kasi ng isip ko pag dumadaan ako ng mga dinadasalan. Sabi dahil sa'yo, maraming kaluluwang naligaw. Ngayon. Tapos sabi niya sa 51,
Sabi mo sa 21 lang, sabi niya. Parang Verse pali niya 21. sa akin. Oh. Alalahanin ninyo ang ginawa ng ating mga ninuno noong kanilang kapanahunan. Sundin ninyo ang kanilang halimbawa. At kayo'y gagantipalaan ng karangalan at lubos na katanyagan. Yun, lalahanin natin yung mga ginawa ng mga ninuno. Lalahanin yung mga ginawa nila ng paghihirap. Kasi para sa atin din yan, pagbalik natin ni Saya, meron din tayong karangalan sa katanyagan. Talaga namang nangyari. Kasama sa mga reward yun. Bilang naman eternal life eh. Meron din magiging hari, pamamalahan ng mga bansa. Diba? Ganun talaga yun. Ang ano nila, patay kung patay, di ba? Manindigan tayo sa katotohanan. Dito sa Hebrew, yan yung kinabi dyan ng mga ninuno pagka kay Abraham. Dito yan siya, dito yung nag-sulat ng author ng Hebrew. Ginaya siya kung paano siya magpaliwanag. Sino nga palang nagsulat ng Hebrew? Sabi nila si Paul, pero parang hindi. Basta magaling siya rin sa author. Wala kasi yung sinabi, wala namang nagpangalan kung sino talaga. Pero parang si Paul nga. Bakit ayaw hugutin ng Christian yung Hebrew? No? Laktaw talaga sila magano. Sige, nagamit nila. Diyan yung faith eh. Ayan yung faith oh. Yan. Sige, yung Hebrew. Yung 52, yung 52. Verse 52. Hindi ba't si Abraham ay sinubok at nagtagumpay, at dahil dito itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid? Teka, tingnan natin dito. I-compare natin yan sa Hebrew, chapter 11. Quoting nung nagsulat ng Hebrew, sabi nga yung pananampalataya, nagbigay din siya ng example sa Hebrew chapter 11. Sabi diba, yung pananampalataya, itong paliwanag sila sa pananampalataya. Na pananampalataya daw, pagtitiwala sa mangyayari sa ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Yan ang paniniwala sa pananampalataya. Dito yung ginagamit nilang verse, lahat ng Christianity. Ang paliwanag nila kung anong faith, Hebrew chapter 11. Ano bang nakasulat? Ayun, yung pananampalataya daw ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa bagay na hindi natin nakikita. Diba? Pero yung Hebrew chapter 11 na to, kung paano niya kinuwento yung mga example dito, ganito din kinuwento ni Matatayas. Nasabi niya, ang sabi diyan si Abraham. Hindi ba't si Abraham ay sinubok at nagtagumpay, at dahil dito itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid? Inalay niya si Isaac nun. Oo, tama. Ito dito rin, sa Hebrew chapter 11 verse 8, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nung siya'y utusan ng Diyos, di ba? Parehas ng turo. Ano yung sumunod? Verse 53, sa panahon ng kahirapan, sinunod naman ni Jose ang kautusan, at siya ay naging tagapamahala ng Ehipto. Yun, si Jose din, di ba? Nandito rin si Jose din sa sinabi din dito sa Hebrew din. May example din doon si Jose sa kanyang yung Jose na nulog sa balon, siya yun. Kaya sa Hebrew 11, makikita natin doon na mga ninunong din natin doon. Iniisa-isa din dahil sa pananampalataya, pero yung pananampalataya na pinanggalingan nito dahil sa pananampalataya, pagsunod sa utos. Diyan niya kinuha yan habang sinusulat niya. Ginaya niya yung pagsulat ni Matatayas. Kung paano mag-example, dahil hindi siya nag-example. Parehas yung sulat ng diyan sa mga kabisa ka sa Hebrew chapter 11. Kaya yung tunay na pananampalataya ay yung pananatiling tapat sa utos sa pagsunod. Kasi di ba, ano ba yung naniwala lang ba si Abraham? Wala bang ginawa si Abraham tulad ng sasabi nila? Ano, di ba? Nilalay yung anak niya, di ba yung ginawa? Ay, di ba yung wala bang pagsunod doon? Isang anak niya pa yun kay Sarah. Sinunod niya yung Mosai, di ba? Sinunod niya. Yung sinabi ng
bibig ng Mosay, sinunod niya. Tayo, sinabi ng mga bibig ng Mosay, mga kautusan, na bawal to, na gawin to, ganitong gawin mo, sundin natin, di ba? Kasi yun ang pagsunod natin eh. Pero nandoon daw yung pag-ibig, humility. Samahan natin ang pag-ibig. Yan na yung sa Bisaya. Samahan Bisaya, man ang turo niya. Sabi niya, gawin mo. Nang may pag-ibig, lalo na kasi mga kapatiran natin, kalahi eh. Ang mga Israelita naman yung sinabi. Kaya sabi niya, love your enemies. Kasi nagkaroon sila ng alitan dati, yung silang magka northern, southern. Sa John 4 nga, di ba? Basahin natin yung alitan para maunawaan ng iba. Paliwanag natin ng saglit. Missions, ba? Okay. Sa John 4, kaya nga. John 4:12. Ipakita lang natin yung kaya sinabing love your enemies. Ibig sabihin, ayan, tingnan mo yan, love your enemies yung sa mga hintil na Alamatyas, di ba? Paano mo iyan ang love your enemies? John 4:12. Hindi yan tumutukoy sa ibang lahi. Sa mga lahi ng mga Israelita naman. Mahalin mo pa ba yung mga pinapatay yung anak mo, yung mga kamag-anak mo, sino yung maging bahay mo, di ba? Hindi mo yun mamahalin eh. Mahalin mo ba yung mga lahing ano? Oo, di ba? Yung mga ibang lahi. Ang sabi sa John 4:10? John 4:12. 12. Tatlong balong ito. Oo, sabi. Pamana na natin yung ano. John chapter 4, verse 12. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya umiinom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit kapas ba sa kanya? Oo, diba? Sa Samaritan yan eh. Oo, Samaria na babae ba yun? Oo, diba? Bakit? Ano bang meron sa mga Samaritan? Diba? Pinagbabawalan niya sila mag-usap eh, lalo babae pa eh. Ito, basahin mo yung ito nalagay dyan. Sinabi sa kanya Verse 9. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. O, diba? Hindi sila. At may alitan sila eh. May alitan sila. Pero magkalahi yan. Kasi sabi sa John 4:10 na higit ka pa ba sa ninuno namin si Jacob na nagtayo ng balon na to? Oh, yan yung love your enemies. Sabi ng Messiah, pagdating niya, yung alitan niya na yun, gusto niya mawala na. Kaya tinawag silang mga hintil. Yung Samaritano, tinawag silang hintil kasi tinalikodan sila, di ba? Hindi na sila sumamba sa Jerusalem. Sila yung mga kaya dyan sinabi na, di ba? Sinabi rin dyan na darating yung panahon ng tunay na mga nagmamahal at sumusunod ay hindi na dito lang sa Jerusalem sasamba kung sa balon lang yun dyan, kundi kahit sana, di ba? Kaya sa atin, nandito tayo. Di ba? Pero dati kasi nagkaroon ng alitan, pinagtalunan nila dyan na sinasabi yung mga Hudyo na sa Jerusalem lamang pwedeng sumamba. Pero dito sumamba dito ang aming ninunong si Jacob. Bagay Israelita rin talagang lahi niya, Samaritan. Kaya nga Samaritan kasi Samaria, sa Northern Kingdom, sa Israel, yung sentro nila, Samaria, kumbaga Pilipinas, sentro, Manila, sa North Israel, Northern Kingdom, House of Israel, sentro, Samaria, sa North Kingdom, Judah, sentro, Jerusalem. Yun yung mga Hudyo. Tapos yung kabila, dahil sa hindi na sila pumupunta sa pinili dati kasi talaga na sa Jerusalem na magsamba, yung napupunta, hindi na sila sumasamba, nawala sa mga Commonwealth ng mga kautusan ni Israel. Yung sabi na nawalan tayo sa Commonwealth ng mga kautusan ni Israel, namuhay tayo sa mundo. Yung sila sabi ni Pablo na mga hintil, kasi hindi na sila pumunta ron. Pag hindi ka pumunta ron, kaya ang ating Messiah sabi niya, darating yung panahon na ang tumunay na naglilingkod, sasamba sa Espiritu at katotohanan, di ba? Yun yung sinasabi doon na hindi na doon sa Jerusalem man, kahit saan, kasi sa Espiritu, yun yung temple natin na sa ating Spirit.
dito sa ating katawan. Yung spirit, yung salita ng ating Mosai, yun ang tunay na pagsamba sa Kanya. Pag sinusunod natin yung Kanyang mga salita na spirit, word ba? Word, spirit. Yung salita nga, yung Biblia. Di ba? Yung mga salita niya. Sinusunod natin, yun ang tunay na pagsamba. Yun ang baptism of fire na sinasabuhay natin yung kanyang salita. Baptism of spirit. Ang mga susunod na panahon, tulong natin yung mga baptism na yun. Para maganda. Tapos tuloy na tayo. Kasi naano lang natin yung mga paniniwala na para malinaw ba. Ganda. Dito na tayo sa, tapos na tayo dito. Tapos na? Hindi pa na. Kay Judas Cabello sa chapter 3. Cabello. Siya na yung pumalit sa kanyang ama, di ba? Kasi kahit natin sorry. Kanyang ama. Chapter 3 na yan. Opo. 1 and 2. First Macabeo, chapter 3, verse 1 and 2. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Hindi. Ay, First Macabeo. Ayun, daw tayo kay Macabeo. Ulit. Ilinaw lang natin yung mga... First Macabeo, chapter 3, verse 1 and 2. Pagkamatay ni Matatias, ang pumalit sa kanya pinuno ay ang anak niyang si Judas, na tinatawag ding Macabeo. Lahat ng kanyang kasama ay nagkaisa sa pagkapili sa kanya. Dahil dito, masigla silang nakipaglaban alang-alang sa Israel. Sila talaga yung nakipaglaban Israel. Mayroon talagang pagkipaglaban kasi nga pagbalik din ng ating Messiah, lalabanan niya yung lahat ng kaharian dito sa mundo. China. Kaharian ng China, kaharian ng Amerika. Amerika, kaharian ng Germany, lahat. May isang malakas na doon, yung Russia. Yan. Ayan, di naman kaya natin yun. Ang Messiah. Siya, lahat yan tatalunin niya. Kasi sabi, di ba, maghahari siya sa mundo. Paano siya maghahari kung maraming kaharian? Bawat bansa may kaharian. Meron siyang Kaya sabi, sama yung kanyang mga anghel, lalabanan nila yung mundo, tatalunin nila. Ayun na yung sinasabing, yung nagdidilim ang liwanag. Ang sabi rin yung yung kapighatiang walang kapantay, tama? Yung kapighatiang walang kapantay. Kasi yung panahon na yun nasa tikmaan na lahat na yun. Papasok lahat ng kagutuman, kahirapan. Lahat ba naman yung lahat ng bansa, di ba? Hindi ba kapighatian na walang kapantay? Yun na yung kapighatian na nasabi, natin pa nararanasan. Taglamig. Yun, pa sa pagbalik na yun. Yung sasabi nilang pag-uukom daw ko yun. Ganun yun. Ganun nga rin naman yan, didigmahin yan lahat. Kaya sila, paliwanag nila na hindi didigmahin. Love. Mahal lahat ng tao, mahal. Hindi kasi nila naunawaan yung pag-ibig. Kala nila pag-ibig. Kala nila yung love, lahat. Kasi hintil. Nila alam yung hintil, yung mga Israelites yung tukoy, yung hintil ng Israelites yung tinutukoy. Kaya masakit, di ba? Sana malaman din nila, di ba? Kasi parehas na Bible lang naman yung binabasa natin. Hindi naman iba. Iba daw yung Bible natin kasi parang kakaiba. Hindi, isa lang eh. One faith, one God, di ba? Isa lang. Ba't mag-iiba-iba yung pananampalataya? Kasi hindi nila alam yung Israel. Kahit ako hindi ko alam to dati. Yeah. Para pag i-brought up mo sa kanila, parang kakaiba ka. Ano bang Bible gamit mo? Sabi ko, ano bang preferred mo? KJV ba? Diba? Hindi na ganun. Kasi si Judas. Yung mukha niya, kaya sa verse 3 yung tsura niya. Yung verse 3 niya. May sinabi ito yung tsura niya. Medyo dinescribe lang naman. Verse 3. Ipinakilala niyang may dangal ang kanyang bayan. Tulad niya ay higante sa kanyang kasuotang bakal. Suot niya ay pandigma sa kanyang pakikipaglaban. Sa tabak na kanyang hawak, pukbo niya ay pinangunahan. Mabangis na leon ng kanyang nakakawangis.
Siya'y parang batang leon sa kanyang paninibasi. Okay. Yan yung itsura niya, di ba? Sabi, ano siya, matangkad, di ba? Higante. Ibig sabihin, may pagkakatangkadan siya na pakal. Ibig sabihin, talagang mandirigma yung dating niya. Tigasin talaga. Pakal tingnan. Sila bisa matatangkad Oh, yun. di ba? Mga matatangkad ng mga malalaki. Oo, malalaki. Tapos matigas. Tapos parang leon daw. Pag sinabing parang leon, mabalbas yan. Balbasarado. Mabalbas yan dito. Dito Balbasarado. balbas niya. Pag ganun yung leon eh, balbas Oo, yung leon. pag ganun, no? Ibig sabihin, si Mata, ay yun. Yung Hanggang balbas dito. niya, ganun, no? Hanggang dito yun siya. Mukhang leon yung balbas niya pag ganun. Ganun yung tsura niya. Tapos siguro, yung buhok niya, kulot na ano rin. Kaya mukhang leon talaga. Ganun. Kaya ganun yung itsura niya. Kag siguro yung buhok niya katulad sa Misaya. Oo, katulad sa misaya ng leon yung Kulot itsura. na, ano. Kulot na dito. Tapos dito ng kulot-kulot na ganyan. Kaya mukhang leon. Ganun yung mukhang leon. Tapos yung, ano yung ugali niya sa 5? Verse 5. Masasamang tao'y kanyang hinahanap at tinutugis. Parusa niya ay sunugin ang mga bayay ng mga api. Diba? Masasamang tao sa kanyang pawang ay may takot. Ang mga masasama sa kanya ay di makakilos. Ang kaligtasan hatid niya sa lahat ay nakaabot at lumalaganap itong tunay sa lahat ng mga puok. Mga hari nangingignit dahil sa kanyang paglaban. Ngunit sambahayan ni Jacob sa tagumpay niya ay nasiyahan. Alaala niyang dakila pinupuri kailanman. Lagi siyang ikinararangal at hindi malilimutan. Sa mga lungsod ng Juda, kalabay naging kanyang pinagsa. Israel ay tinago niya sa dusa pinalaya. Sa lahat ng lugar, ang pangalan niya ay dakila. Ang mga pinagbantaang patayin ay kanyang kinakalinga. Ang mga sama-sasama, galit siya. Kinakalaban niya, basta masama. Tagapagtanggol siya ng mga naapi. Tapos siya yung lumalaban sa mga masasama. Ganyan ang ugali niya. Kino-comfort niya yung mga inaapi ng kanyang mga kalahi. Pag mga ibang nation naman ng mga masasama, kinakalaban niya ng espada. Kaya nga. Iba ngayon bro eh. Kailangan yung kampihan yung mga masama. Tapos yung mga bagay ngayon ang masama. Oh, tapos yung mabait, kawawa na ngayon, di ba? Yung mabait ngayon, parang mga katawa-tawa na yan sa mundo eh. Sampol mo si Tatay Digong. Tapos yung mga masasama, ayan na yung ano ngayon, yung mga wais daw yan, mga wais ka pag masama ka. Di ba? Ganun na ngayon yung panahon eh. Natanggap na yung kasamaan eh. Parang mas ano, wais ka patuloy, yung ano. Pag masama ka tuloy, wais ka. Pag mabait ka, tumangmang ka. Diba? Ganun na yung panahon ngayon eh. Pero God siya yung tagapagtanggol talaga nun. Tapos dito tingnan natin na kasi mahaba yan kung mabasahin natin lahat ng mga pag-ano dyan eh, pagdidigma eh. Itong 355 na lang muna sa kung ilan lang sila tapos yung kalaban nila paano nila kinalaban. Verse 55. Nagtakda si Judas ng mangunguna sa bawat pangkat na 1,000, 150 at 10. Yan, ilan lang sila, 100. 1,000, 100, tapos 50 sa 10, di 1,160 lang sila lahat. Tapos yung kalaban naman nila sa chapter 4, verse 1, kung gano'ng marami. Dito mo. Yan yung kalaban nila. First Macabeo chapter 4 verse 1, sa kabilang panig ni Gorgias ay nagantog naman ng 5,000 sundalo at 1,000 hukbong nakakabayo. Kinagabihan, lumakad sila sakay ng kampo ng mga Hudyo. Sa pangkat niya ay may kinasama pa siyang mga tagapagturo ng landas mula sa pader. Diba? Yung mga kalaban nila, diba? Sila, konti lang. Kalaban nila, marami. Pero anong sabi ni Matias? Sa 8:11, na 8:11, anong sabi niya? 8:11.
8:11. 8 hanggang 11 na. Verse 8. Sa gitna ng ganitong katayuan, sinabi ni Judas sa kanyang mga kasama, "Huwag kayong matakot sa dami ng kaaway. Ang alalahanin ninyo ay kung paano nakaligtas sa dagat na pula ang ating mga ninuno noong sila ihabulin ng mga kawan ng paraon. Manalangin tayo sa Diyos. Alalahanin natin ang kanyang kasunduan sa ating mga magulang. At kung lulubin niya ay mawawasak ngayon ng hukbo ng ating kaaway. Sa gayon, malalaman ng mga hintil na mayroong Diyos na nagliligtas sa Israel." O, diba? Ang Diyos daw nagliligtas sa Israel. Meron lang talaga daw Diyos na nagliligtas sa Israel. Oo nga. Sa Israel lang talaga yung kaligtasan kasi tayo. Hindi man nila kilala yung Diyos ng Israel. No. Yun, sabi nga niya, na kahit na ganun sila, huwag kayong matakot. Sipin nyo kung paano yung mga ninuno nila sa Egypt daw na hinabol. Halos mga wala, di ba, hinati yung dagat. Yung minsan yung mapangyarihan niya, yung nature ginagamit niya. Diba? Katulad niyan, yung kuan, yung Yan, panglabang. nagtagumpay talaga siya. Tapos yung sa 3:18 to 21. First Macabeo chapter 3 ay First Macabeo chapter 3 verse 18. "Huwag kayong mag-alala," tugon ni Judas. "Madaling talunin ng ilan ang marami. Ang magliligtas ng Diyos ay hindi nababatay sa dami. Yes. Ang tagumpay Ang tagumpay sa labanan ay hindi nakasalig sa laki ng hukbo, kundi sa lakas na nanggagaling sa langit. Yeah. Iba ang layunin nila ng paglaban. Ang taglay nila ay dahas at pagmamataas sa hangad na lipulin ang ating mga asawa at anak. Ang ipagtatanggol naman natin ay ating buhay at ang ating kautusan." Huwag kayong matakot. Diba? Hindi Sa matakot. camera pa. Huwag kayong matakot. Meron pa, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Tutulungan tayo ng Diyos sa paglupig sa kanila. Tinulungan sila kasi pinakita din doon na hindi sa pamamagitan nilang lakas yung nanggaling kaya para matalo na muli lang mabawi yung templo, di ba? Kundi na nagmumula sa taas. Kapangyarihan. Basta maging tapat ka lang sa apa. Tapos yung hangarin nila, maging tapat sila sa utos at ipagtanggol yung mga anak, yung mga asawa nila, yung sa mga anak nila. Diba? Yung hangarin nila masama eh, kalaban, di ba? Ang dami, sobrang dami. Hindi lang doble, triple, o quadruple pa yung dami sa kanila. Walang imposible sa apa. Yun nga sa Egyptian, di ba? Ginamit yung nature para sila malipol lahat. Diba? Ganun yung magligtas sa Israel, diba? Yes, ang yarihan niya. Di ako sa dami yung mga religion ngayon, paramihan sila eh. Our praises. Kaya nila sa rami. Ang sabing marami, yung maliligaw. Darating sa pangalan ko at maliligaw ang marami. Yun ang marami, sabi. Hindi. Diba? O yun, tapos Kawawa nga daw tayo konti lang. ayun, diba? Sabi nga doon na pagtatanggol naman natin ang ating buhay at ang ating kautusan. Diba? Baga, pinaglaban talaga nila, diba? Yung kautusan, yung buhay nila. Tayo, sana ganun din. Si Paul, meron din siyang verse na sinabi sa atin kung paano 2 Timothy 1:7. Paglaban daw tayo, makipaglaban, diba? Sabi nga, 1 Timoteo chapter 1 verse 7. "Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinablo." 4:7 ba? 4:7. Hapon ba? Kasi, 2 Timothy 4:7. 1 Timothy chapter 4 verse 7. "Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban matapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya." Ay na. So yun. Kapit tayo. Di ba tayo katulad kila Makabis na may paglaban sa mga tao, di ba? Meron tayong kanya-kanyang hamon sa buhay na ating nilalabanan.
Sabi nga ni Paul na natapos niya yung kanyang laban. Diba? Sabi ko, makabasa lang na pinagtagumpay niya yung laban. Sa bawat isa sa atin may kanya-kanyang laban sa buhay, mga trials, mga pagsubok. Kaya napagtagumpayan din natin to sa pamamagitan ng pagsunod sa utos at pananampalataya. Yung sinabi din, Faith. faith lang. Pero faith, yun yung pagsunod eh. Diba? Pagtagumpayan natin to na sumusunod pa rin at nagpapatuloy. Yung sabi. Ganoon din yung tinuro niya kay Timothy. 1 Timothy 6:12. Pwede rin bro nakikipaglaban din tayo sa mga hintil na rebellion sa work, Oo, yan. sa mga feast. Sa mga Kasi paraan. sila nagtalaga niyan eh. Kaya yun nga, kung trials din yung sa atin, No, ganyan trials. din natin lalabanan dito. Yung parang Hirap. katulad sa mga kabis, di ba? Gusto nila yakapin natin yung culture nila. Kaya hindi natin. Kalimutan natin yung mga Israelites na mga commandments. O kaya namundok sila. Tama yung sabi mo, di mamundok tayo di. Sabi niya, no? 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ipaglaban mo ng puspusan ng pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Yes. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Diba? Paglaban daw natin na mabuti ang ating mga pananampalataya, ang ating mga pagsunod sa mga utos. Ang buhay na walang hanggan, ang pagsunod sa buhay na utos, nagbibigay po ng buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabi din dyan. Ang buhay na walang hanggan, yung pagsunod ng mga utos. At panampalataya kay Kristo, siyempre sa ating Misaya. Tapos siyempre natin ng ating Misaya, kung ano rin siya mag-care sa temple, di ba? Nag-care din siya sa temple natin. Sa temple. Kaya paano siya Ayun nag-care. sa Jerusalem, yung Oo, inano diba? niya yung kuan. O yung inano niya yung mga tao doon, di ba? Pero may sinabi siya doon na itatayo niya ng 3 days. Opo. Katawan niya yata yun bro, ang ibig sabihin niya. 1 chapter 2 verse 14 to verse 16. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya yung panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na mga namamalit ng mga pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Yun na. O, yan. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo dito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Yun. Nakita natin yung ating Messiah, di ba, na kahit siya, ayaw niya na masyadong magulo sa templo. Kahit siya, may malasakit siya, di ba? Kasi ginawa na raw palengke. Ginawa ng nandiyan yung mga nagtitinda, halos na sa loob na. Kaya, pinalis niya eh. Kahit ang malasakit siya sa templo. Tapos yung, yung templo na tinutukoy niya rin doon. Bandang ulit, tinabi niya naman kung ano yung templo na yun. Verse 19. Verse 19, sumagot si Jesus, ibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. 21. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo siyang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Yawa siya. Ayun. Yun yung templo na sinasabi natin. Isa aking Yahushai, body. Ngayon yung ating body. Ito na rin ang talagang templo ngayon dahil yung Holy Spirit pumasok sa ating mga body. Yun yung patotohanan. Basahin natin sa verse 17. Gaba pa eh. Ano? Hindi na. Corinthians. Ito. Corinthians. 3:17. 17. Dalawang verse na. Dalawang verse na. Dalawang verse na sis.
Kaya yata na magturo pala maghapon. Eh. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ayun, diba? Sabi sa English pa nga dyan, yung bawat mag-defile daw, defile the temple, defile, diba? Yung nag-translate lang kasi sinabing wasak, pero defile talaga, magdungis ka lang sa templo mo. Lulugisan. Tattoo, pagkain. Yan, mga immorality. Saka sa isip, hindi lang sa mga kahit sa isip din. Nakakadumi din siya sa mga sinasabi na nasa puso natin, di ba? Nasa puso daw nanggagaling yung mga maruruming salita. Di ba? Tapos nasasabi, yung lumalabas sa bibig daw, marumi. Yung mga marumi din yun. Ano mang bagay na marumi, di ba? Pero sabi ni Brother Goody, si Satan daw ay pumasok sa utak. Yun. Pati yan, sa mga wisdom. Lilin lang yun. Mga marumi. O, kagaya sa mga tao ngayon, di ba? Sa kabutihan sila na loko na ano eh. Hindi, parang gano'n. Parang magandang tinggan, magandang, mas okay, diba? Parang tama na gano'n. Susundin nila. Hindi, parang mabait naman, hindi naman gano'n. Diba? Gano'n din sa umpisa, hindi kayo mamamatay pag di nyo sinunod. Kayo nila yung ano. Gano'n lang. Kaya huwag nyo nang sundin. Dito sa New Testament. Hindi, kahit di mo sinusunod, manampalataya ka lang, gano'n mo sinasabi. Galing niya manghilang ng mata. Kaya mismo kahit katapat mo na yung binabasa mo, nalilin lang ka pa eh. Ganun siya manghilang, no? Pero kung nasa ibang life dito, malinaw mong mababasa yung Biblia eh. Pag sinabing mga sumusunod sa utos, hindi lang daw sila yung binigyan ng pangako. O, mga tao yun, sabi. Sila yung mga sumusunod sa utos, mga Hudyo. Sino yung mga hindi sumusunod sa utos? Mga Hintil. Pero yung mga Hintil na tinutukoy, Israelita, yung mga Northern Kingdom. Kagaya nung sa Samaritan, na Good Samaritan. Hindi na kasi sila sumusunod. Hindi na sila nakakasali doon sa Jerusalem. Nakisali na sila dito sa Hintil. Kaya pati sila tinawag ng mga Hintil. Kaya sila naging enemies. Nagkaroon sila ng alitan. Hindi na sila nag-uusap sa isa't isa. Kahit magkakamag-anak sila. Kaya pinadala yung Messiah. Hindi, ang ano para kasi nung pag-isay ulit sila. iba bro, binigay na daw sa ibang bayan yung bayan ng Diyos. Ano ba yun? Yung bayan na sinasabi doon, righteous nation. Ano ba yung righteous nation? Israelite yun, na mga nagkikit. At saka, nananampalataya. Yun na yung bayan na sinasabi. Isa nga lang eh. Hindi naman marami. Bayan eh. Ayun, last na yung sa Romans 3. Para okay na raw. Marami pa sana eh. Di ba ako? Di ba okay pa sana? Romans 12, last. The last verse para Romans 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ngayon, ialay natin yung ating mga temple, yung ating mga body talaga na maglingkod sa Kanya. Huwag tayong makihalo sa ginagawa nila, di ba? Kasi lalo dito ngayon, yung pinag-aralan natin na yung 2025, di ba? Kung ano yung sinicelebrate nila. Mapat sa panahon din ngayon. Buti ngayon, isang 25 na lang. Dati, tuwing 25 talaga yan. Diba? Na nag-andog sila ng ganyan. Worried ko ngayon yun sa mga bata. Christmas party. Oo, diba? Tapos, sa pag-ibig, Valentine's naman. New Year, ang daming ano. Kami, tayo, okay lang. Yung mga bata, hindi pa sila ganun ka
daming peace na iba na sinelebrate. Yung mga pistol na iniutos ng Mosay, yun ang hindi natuloy sinunod. Diba? Yun ang masakit. Kasi kung ano yung mga talagang tinuro na tunay na may likha na gawin at sundin, hindi tuloy yun yung mga sinusunod ng mga tao. Mga pagans tuloy. Tapos sasabihin natin na nililigtas niya tayo, di ba? Kasi kaya sasabihin niya, hindi ko kayo kilala. Gumagawa kayong masama. Kasi masama kayo sa paningin mga pinagagagawa mo. Masakla pa kay sistema to ni Isaw. Yung eskwelahan, sistema niya yan. Mag-celebrate kayo. Kaya na sa Okay na? Oo, paliwanag lang natin dito yan. Yun, muli. Maraming salamat. Happy peace po sa lahat. Nation, Philippines, Manila. Shalom po. Shalom. 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 Israel. Tapos na.